Good day mga ka-farmers, andito tayo ngayon para mag-spray po tayo ng damo sa ating sili po. Sili po, ito po ay Diango F1 ng East West po. Na-sprayhan ko po ito nung unang araw. Ito na po yung resulta po ng ating pag-spray. Patay na po yung damo. At naiiwan po yung ating tanim. Siyempre naman dahil ito po yung ating tanim po. Na-sprayhan ko po ito nung unang araw. Kaya ito na po yung hitsura ng ating tanim na panigang po. Yan po. Ito po yung ginagamit ko. Mower po. Alam ko po na yung iba hindi po gumagamit nito kasi po ito po ay isang matapang po na herbicide po. Yan lang po yung ginamit ko. Gamit po itong chargeable sprayer po. Dual po ito. At ito po yung ginagamit po ko po na nag-spray ako dito sa ating sili po. At ngayon po, ito po yung ipapakita ko sa inyo na video ay experience ko po kung paano ko po na i-sprayhan tong aking tanim na sili gamit itong herbicide po na binili ko. So, anong dosage po sa isang tangki ng sprayer po natin, at yan po kung paano ko po ginagawa ito at kung ano ang ginagamit ko upang hindi matamaan yung ating tanim na sili. Pero doon tayo mag-i-spray sa malaki na po natin na sili, kasi nga ito natapos ko na, hindi ko lang na-i-vlog sa inyo at hindi ko lang na-i-share sa inyo kung paano ko ginawa itong pag-i-spray ng ating sili na hindi natamaan yung ating sili po. So first step po, meron po akong mga step na ginagawa po. First step ko ay na gumagamit tayo ng ganito po para po di masyadong mag-spread po ng malakihan po yung ating panglabas na sprayer po, yung pagbuswak ng kanyang paglabas po ng kanyang sprinkle po ng tubig po. Kaya ginagamitan ko po ng ganito para hindi matamaan po yung ating tanim. At ang second po na tips is wag mag-spray ng mahangin po, kasi kahit gumagamit tayo ng ganito, pag malakas yung hangin, may tendency pa rin na madadala sa hangin yung mga maliliit na tubig at mapunta dito sa ating tanim na sili. Ayan po, sa experience ko, sa umaga ako nag-i-spray kasi nga hindi pa masyadong malakas yung hangin. Gamit po ang mga kagamitang ito. At kung wala po kayo nito at meron din kayong nozzle cap, yung may mabibili naman na nozzle cap, pwede rin yun. Pwede rin yung gamitin, kasi yung nozzle cap ko nawala, kaya ito yung ginagamit ko mga ka-farmers. So yan po, punta na po tayo dun para sa dosage po ng ating, magtitimpla po tayo ng gamit nating herbicide para sa damo po. Yan po, let's go. Okay, yan po, ito na po yung gamit natin. Ito na po yung tubig po. Ayan. Okay, yan po mga farmers, ito po yung lata po na ito po yung gamit natin para kung ilan po yung dosage ng ating herbicide na ilalagay. So yan po mga ka-farmers, kalahati lang po, kalahating lata po yung nilagay ko dito sa ating isang knapsacks nga sprayer. So yan po, ilalagay na po natin. Meron na po itong tubig po. Ayan po, may nilagay ko na po yung tubig nung nauna. Tapos ilalagay ko po sa kalahating lata po. Malaki na po yung aabot nito sa
Malaki na po yung magagamit natin dito. Save na po tayo sa tanggal po ng damo. Kaya ito na po yung alternative natin sa pagtatanggal ng damo. Papatayin na lang natin, pero advice ko po nga mag-ingat talaga tayo sa pag ginagawa natin to. Disclaimer lang po mga ka-farmers, no? Ito po yung gawain na ito ay tinuturo lang po sa akin. Hindi po ako ang original na gumagawa nito. Na-experience ko lang po dahil dinuro po sa akin ng ating mga kapatid na farmers. So yan po mga ka-farmers. Hindi po akin to. Experience ko lang po dahil tinuro sa akin. Yan po mga ka-farmers. Pupunuin lang po natin mga ka-farmers. Yan po, puno na po mga ka-farmers yung tubig, no? I-stir lang natin, no? Ito po yung pang ano ko. Yan po mga farmers, para mag-mix talaga ng maayos. Yan. Yan na po mga starmer. Yan na po mga farmers. Let's go po. Ito po yung isprehan natin ngayon, yung matanda ko na po na atsal, pero marami pa tong bunga. Mahal pa naman ngayon mga farmers. So let's go po mga farmers. Yan po mga farmers, tryan po natin para tingnan natin kung maayos ba yung yan lang po. Ganyanin lang natin. Yan na po. Maganda na po yung pagkakalagay natin ng ating pangtakip po, para di masyadong mag-spread yung tubig ng ating sprayer. So ito, mag-start na tayo po. Yan po mga farmers. Yan po yung nababasa ng ating farmers. Dikit lang natin sa lupa. Ganyan lang po mga ka-farmers. Napakasimple lang po mga ka-farmers, no? Kahit mababasa lang yan ng konti, mamamatay na yan kasi mainit pa naman ngayon mga ka-farmers. So yan lang po mga ka-farmers. Pag lumakas yung hangin, stop muna tayo ka-farmers, kasi nga bawal po, baka lumipad po sa hangin yung ating ini-spray na pang herbicide at masisira po yung ating pananim po. Yan po mga ka-farmers. Ganyan lang po hanggang doon po mga ka-farmers. Kasi nga po di masyadong mahangin ngayon, kaya ngayon tayo nag-i-spray ng herbicide sa ating mga tanim. Kasi nga merong plastic mold, hindi masyadong matatamaan yung tanim natin na atsal, kaya yan po ang aking ginagawa mga ka-farmers. At kung nagustuhan nyo po itong ating video po mga ka-farmers about po sa pag-spray ng damo sa ating tanim po, don't forget po, paki-like na lang po kung nagustuhan nyo po, at gusto nyo ring i-share po sa iba, paki-share na rin po, at paki-subscribe na rin kung nagustuhan nyo po itong ating farming vlog. So salamat po mga ka-farmers. Hanggang sa ulitin po mga ka-farmers.